Hindi alam ni Chari kung saang lupalop nakuha ng kanyang daddy ang mga sinasabi nito sa kanya ngayon. Hindi naman ito nakainom ng alak. He's completely sober. Daddy, pakiulit po. Hindi makapaniwala niyang tanong sa daddy niyang komportableng nakaupo lang sa sofa habang nakatuon ang paningin nito sa nakabuklat na diaryong hawak. I said, prepare yourself for our guest later. Magpaganda ka at ayusin mong kilos mo. Darating ang fiancé mo. Sagot nga nito. Napatulala ang dalaga sa narinig. Fiancé? Wala siyang fiancé sa pagkakaalam niya. Daddy, wala naman po akong pinapakilalang fiancé sa inyo ah. I don't even have a boyfriend. Pag-angal nga ni Chari. Kahit na nagkakaroon na nga siya ng ideya sa nais mangyari ng kanyang daddy, pilit niyang isinasawalang bahala yon dahil yun ang bagay na pinakaayaw niya. Ang arranged marriage o fixed marriage, para bang isang instant wedding na hindi naman niya ginusto o pinlano. Nakakalungkot ang ganito. Saglit siyang tinapunan ng tingin ng kanyang daddy, saka ito humigop ng kape na nakapatong sa katabi nitong mesa. You have the idea, Cha. Oras na para magpakasal ka, para may mag-manage na ng kumpanya natin. I'm not getting younger, I'm getting older. Hindi ko na kaya pang i-manage ang company. Seryosong paliwanag nito. Hindi agad nakapagsalita si Chari dahil sa gulat. Ito ang bagay na pinakaayaw niyang mangyari kahit noong bata pa siya. Nangyari ito sa ate niya na si Charity. Ipinakasal lang naman si Charity sa lalaking anak ng kasosyo ng daddy niya. Ang kaibahan lang ng kanyang ate, si Charity ay hindi umangal at kalaunan ay nagustuhan din nila ng asawa niyang isa't isa. Kay Chari naman, she hates the idea of it. Bakit mo ko kokontrolin na anak mo para lang masigurong hindi ako babagsak sa isang lalaking hindi nila kapantay ang yaman? Sa isip-isip nga niya. Yes, she's rich. Her family is rich. Mayaman nga sila ngunit hindi naman masaya. Namatay na ang kanyang ina noong baby pa lang siya. At ang ate niyang si Charity ay 5 taong gulang pa lang. Uminom ng maraming gamot ang kanyang ina. Hindi na kayang pakisamahan pa ng kanyang daddy na hindi naman ito minahal. Ang mga magulang niya ay biktima rin ng arranged marriage dahil sila ay parte ng mga mayayamang pamilya. Ngayon pati sa kanila ng kanyang ate ay madadamay sa arranged marriage na yan. She hates it. Siya dapat ang magdedesisyon ng lalaking nais niyang pakasalan. Marriage should be done with love and not just because of money. Dad, ayoko po. Pag-angal nga niya ngunit alam naman niyang kahit ilang beses pa siyang umayaw, wala naman siyang magagawa dahil ito ang gusto ng kanyang daddy. Wala ka nang magagawa pa siya. At okay naman ang lalaki. He's handsome, well-built, and a gentleman. And ka-level ng pamilya natin, magugustuhan mo siya. Ang tanging nasagot nito, kaya't padabog na lamang na umakyat si Chari sa hagdan at nagkulong sa kanyang kwarto. Pabagsak siyang humika sa kabinoon ng kanyang muka sa unan at doon sumigaw. Alam niyang may posibilidad ngang ganito ang mangyayari once she turned 24. Pero hindi niya in-expect na talagang magagawa rin ng daddy niya ang ipakasal siya sa isang estranghero. Handsome? Well-built? Gentleman? Wala naman siyang pakailam dun ah. Kapag hindi niya kilala ang isang tao, lalo pat wala siyang nararamdaman para dun, hindi mahalaga ang panlabas na itsura. Dahil sa inis at pagkadismaya, hindi niya na napigilan ang lumuha habang inaalala kung paano ngumiti ang kanyang ate noon ng pagkalungkot nang matapos ang kasal nila ng asawa nito. Iyon ang mga panahon na wala pa siyang nararamdaman na pagmamahal para sa asawa niya. Kaya sobrang lungkot niyang matalis sa isang lalaking ilang buwan niya pa lang nakilala. Ayaw niya maging ganun lang din ang kahantungan niya. Kaya naman niyang i-manage ang family business nila na siya lang mag-isa. Ayaw niya pang magpakasal. 24 is really a young age to get married. Siya pa naman yung tipo ng tao na
Mahilig gumala at mag-enjoy ng kanyang buhay pagkadalaga. She loves going to parties and being wild and free. Hindi niya hahayaang maputol ang kalayaan niyang yun dahil lang sa inutos ng kanyang daddy na magpakasal siya. Ngunit alam niyang once na magdesisyon na ang kanyang daddy, wala na siyang magagawa pa para pigilan ito. Kaya nakiisip siya ng isang kalokohan. Hindi pwedeng ganun na lang ako matatali sa isang lalaki, no? Malay ko ba kung anong klaseng lalaki yan? Bulong niya sa sarili sa kabinuksan ng bintana ng kanyang kwarto. Sumilip pa siya sa nakalock niyang pinto bago kinuha ang mahaba at malambot niyang kumot at comforter. Itinali niya yon sa isa't isa at sapat na para umabot sa baba. Nasa second floor kasi ang kwarto niya, kaya't medyo delikado ang gagawin niyang pagtakas. May pera naman siya sa sarili niyang bank account. Kayang-kaya niyang mag-rent ng condo unit at pansamantalang magtago sa kanyang daddy. Mayaman ito at maraming koneksyon, ngunit gagawin niya ang lahat para lamang hindi siya magpakasal. Itinali niya ang kumot sa kanyang bintana, saka maingat na kumapit doon at dumausdos pababa. Yung para bang napapanood sa mga K-drama habang tumatakas ang mga bidang babae na kinukulong sa kanilang kwarto. Nagpagpag pa siya ng tuhod sa nagmamadaling naglakad palabas ng kanilang gate. Nang sa wakas ay medyo nakalayo-layo na, doon lang niya nabawi ang kanyang hininga. Dahil sa kaba, matakumbay siyang nangiti at naglakad paalis. Hindi siya papayag na kontrolin ng kanyang daddy ang buhay niya. Tumawag siya ng taxi at pumunta sa isa sa mga malalaking hotels sa Maynila. Doon siya pansamantalang mag-check-in. Buti na lang ay nadala niya ang kanyang purse nang tumakas siya at maganda pa rin ang suot niya. Nang maibigay na nga sa kanya ang kanyang room card key at ang resibo, agad na siyang naglakad papunta sa elevator at tulalang pumasok doon. Nasa 20th floor ang kanyang room. Pipindutin niya na sana ang button para umakyat ang elevator nang may pumasok na matangkad at matipuno. Ang pangangatawa na lalaki. Nabalik nga siya sa wisyo lalo pa nang kumalat sa loob ng elevator ang mabangong amoy nito. Napaayos siya ng tindig at tumitig sa lalaking nasa gilid niya. Ngayon lang siya nakakita ng ganito kagwapong lalaki. Marami na siyang nakasalumuhang mga Hollywood models dahil nga sa mapera ang pamilya niya at may connection siya, ngunit tila tatalunin ata ng lalaking to ang angking kagwapuhan ng mga models na yon. Matangos ang ilong nito, maganda ang mga mata, ang pilik mata din ay mahaba at bumagay yon sa kanyang maputing kutis. Napaiwas ang tingin si Chari nang biglang lumingon sa kanyang lalaki. Ramdam niya ang tagos ng kalamnan nitong titig. "Stop staring at me," saad ng lalaki sa malalim na boses. Agad namang nakaramdam ng hiya si Chari. Nahuli pala siya ng lalaki. Nakakahiya. Napatingin lang at nakanguso nga niyang sagot at hindi pa rin sinasalubong ang mga mata nito. Tss, ang tanging nasagot ng mataray na lalaki. Naintimida naman si Chari sa lalaki. Mabigat kasi ang aura nito at may pagkamasungit pala. Huminto sa wakas ang elevator sa 20th floor at sabay pa silang nagulat nang magbungguan ang kanilang mga balikat dahil sabay pala silang naglakad palabas. Inis siyang tinapunan ng tingin ng gwapong lalaki. "Sinusundan mo ba ako?" May bahid ng inis sa tono ng boses nito. Napaawang na lang ang bibig ni Chari. "Ha? Hindi no?" Sagot niya sa kanaglakad muli at hinanap ang kanyang room. Room 341. Isa-isa niyang tinignan ang mga numbers na nakaukit sa itaas ng bawat pinto at hinahanap ang kanyang room number. Ang ipinagtataka niya lang ay ang tila pagsunod sa kanya ng binata. Kaya nang lingunin niya ito, ay napansin niyang katulad niya tumitingin na rin ito sa itaas ng mga pinto. Baka hinahanap rin ang room nito. Hindi niya alam na pareho pa pala sila ng palapag. Ibinalik na nga lamang niya ang kanyang atensyon sa paghahanap ng kanyang room number at nang sa wakas ay matanaw niya ang number na 341 na nakaukit sa itaas ng pinto malapit sa dulo, ay agad niyang binilisan ng kaninang mabagal niyang paglalakad.
Ngunit kagaya niya, ay saka rin bumilis ang lakad ng lalaki sa likuran niya. I'm really starting to think that you are the one who's following me. Pagputol niya sa katahimikan. Nang lingunin niya ang lalaki ay nakataas na ang kilay nito sa kanya. Salubong ang mga yon at seryoso itong nakatingin sa kanya. Nais niya nga sanang bawiin ang kanyang sinabi dahil tila sasakmalin na siya nito sa inis. Iniisip niya tuloy kung pangit ba ang ayos niya ngayon o ang make-up niya dahil napakasungit ng lalaki sa kanya. Baka ikaw ang sumusunod sa akin? Suplado nitong tanong pabalik. Nabigla siya sa sinabi nito. What? No way! Sagot niya sa kanagkunwaring mataray at inirapan ng lalaki. Kung masungit ito sa kanya, dapat siya rin. Tinalikuran nga niya ang lalaki, saka naglakad hanggang sa huminto na nga siya sa tapat ng kanyang kwarto. Agad niyang tinapat ang hawak na card key sa scanner sa gilid lang din ng pinto at bumukas yun. Bago pa siya pumasok sa loob, ay tumingin pa nga siya muli sa lalaki at nagulat nang magkatapat pala ang kanilang room. Napaiwas naman siya ng tingin nang lingunin din siya ng lalaki. Sa hiya ay agad siyang pumasok sa loob at pabagsak na sinarado ang pinto. Ngayon lang siya nakasalamuhan ng lalaking napakasuplado ang pakikitungo sa kanya. Halos lahat kasi ng lalaking kilala niya ay napakabait sa kanya. Kahit ang mga estranghero ay tila nahuhulog sa kanyang patibong dahil siguro sa gandang taglay niya. Buong buhay niya ay hindi siya sinunginta ng isang lalaki. Ang lalaking yun pa lang ang ni-encounter niyang tila hindi umepekto ang kanyang kamandag, ganda. Napakasungit nito. Huminga siya ng malalim sa kapilit na kinalimutan pansamantalang lalaki at pinagmasdan ng paligid ng kwarto. Gaya ng binook niya, malaki ito at maganda ang disenyo. Ito ang room na pinakamahal dahil ito rin ang pinakamaganda. Malaki at malambot ang king-size bed nang pumasok siya sa bedroom. Dala na rin ng pagod at stress, nahiga siya doon at nakatulog rin. Makalipas ang 3 oras ay saka naman siya nagising. Nagpupungas pa nga siya at humihikab nang bumangon at naglakad papunta sa banyo. Napangiwi na nga lamang siya nang makita ang kanyang make-up na makalat at magulo na. Siguro ay dala ng pagpupungas niya kanina. Naghilamos siya at piniling huwag na nga munang maglagay ng make-up dahil bababa siya para kumain at babalik rin naman sa loob. Saglit pa siyang nag-shower para komportable siyang lumabas at kumain saka nagbihis. Suot ang kanyang lavender off-shoulder dress at dala-dala ang kanyang purse ay lumabas nga siya ng kanyang room. Sakto naman at bumukas ang pintuan ng kwarto sa tapat ng kwarto niya at lumabas doon ang supladong lalaki. Bahagyang lumaki ang mga mata ni Chari. Sa gulat, lalo pat naalala niya ang hindi nila magandang first encounter. Kaya't nakaramdam siya ng hiya. Walang emosyon ng lalaking nakatingin sa kanya bago ito naglakad paalis at naiwan si Chari na nakatulala. Ni hindi man lang ito ngumiti sa kanya. Nakangusong naglakad na nga rin siya paalis dahil ramdam niya na rin ang kanyang gutom. Habang naglalakad ay tumunog ang kanyang cellphone kaya't kinuha niya yon mula sa daladala niyang purse. Mga text yun galing sa daddy niya at sa kanyang ate Charity na malamang sa malamang ay alam na ang ginawa niyang pagtakas. Bumalik tuloy sa kanyang isipan ang naging usapan nila ng kanyang daddy at ang gusto nitong mangyari. Ano na kayang nangyari? Sana naman ay umatras na ang pamilya ng lalaki na makipagkasundo pa ng kasal dahil tumakas ako sa anak nila. Bulong niya sa sarili habang nakasakay sa elevator. Napagdesisyonan niyang kumain na lang muna sa labas dahil hindi niya nagustuhan ang mga pagkaing available sa hotel. Hindi pa naman masyadong late at sanay naman siyang umaalis kahit madilim na ang kalangitan. Marami pa ring mga taong naglalakad sa kalsada dahil 6 PM pa lang naman. Kabubukas pa nga lang ng mga ilaw sa mga building structures at mga stores sa paligid. Naisip niyang sumubok kumain sa isa sa mga sikat na fast food restaurants. Kadalasan kasi ay sa mga mamahaling kainan siya pumupunta dahil payo na rin ng kanyang daddy at mga friends, mas safe kumain sa ganun at yun na rin ang kinalakihan niya. Excited siyang umorder ng fried chicken doon dahil napanood niya ang commercial ng kaibigan niyang si Noah. Good evening po ma'am, what can we get for you today?
Magalang na bati ng isang empleyado o staff. Maganda ito at maamong mukha. Malambing din ang boses kaya't hinanap niya ang name tag ng babae. Kana ang nakalagay doon. Hi Kana, I would like to get that meal. Saad niya sa katuro sa isa sa mga screens na nakadisplay sa itaas. Nang makita ni Kana ang tinuro niya ay nakangiti itong napatango. Noted po, anything else? Tanong pa niya habang pinapunch ang kanyang order. Yun lang. Sagot niya habang kinakalkal ang kanyang purse para hanapin nga ang kanyang wallet. Ngunit ganun na nga lamang ang kaba ni Chari nang hindi niya yun makita sa loob. Kulang na lang ay ilabas niya ang lahat ng nakalagay sa kanyang purse para lang mahanap ang kanyang wallet. Ginawa na nga niyang lahat pero wala pa rin. At nang maalala nga niyang iniwan niya yun sa table na katabi ng king-size bed ay gusto niya na lang magpalamon sa lupa sa kahihiyan dahil wala pa naman siyang pambayad ng kanyang pagkain. Naiwan niya ang kanyang wallet sa hotel at wala siyang pambayad. Naipunch na nga ni Kana ang kanyang order. Kinabahan si Chari at aligagang iniisip kung paano niya masusolusyonan ang kanyang problema. Sobrang nakakahiya ito sa isip-isip niya. Hindi rin nagtagal at bumalik na nga ang babae hawak ang isang itim na tray na puno ng pagkain at lalo lamang siyang nilamon ng kaba. Mura lang naman ang bill pero ang problema ay naiwan niya ang cash niya sa hotel. Wala pa siyang online bank na ginagamit dahil mas gusto niyang cash ang ginagamit sa tuwing aalis siya. Miss, pwede bang babalik ako sa hotel at kukunin na ang wallet ko? I left it there. Don't worry, I'll pay for my food. Pakiusap nga niya dito. Naku ma'am, hindi po pwede yan eh. Tila malungkot na sabi ni Kana, kaya't lalo nga lang siyang kinabahan. Kapag hindi siya nagbayad, baka mademanda nga siya or worst, ma-videohan pa at kumalat sa internet. She's rich and she can't pay for her food as cheap as this? Pero wala siyang magagawa kung ang pinagmamalaki niyang pera ay naiwan naman sa kanyang room. Isa-isa ring lumapit ang iba pang staff ng restaurant at inalamang nangyayari kaya't nakalikha iyon ng komisyon. Hiyang-hiya si Chari at gusto niya nga lang magpabaon sa lupa. Excuse me? Tura ng pamilyar na malalim na boses sa kanyang gilid. May dumating na matangkad na lalaki at nagulat si Chari. Nang mamukaan ng lalaki, how much is her bill? Seryosong tanong ng lalaki. Habang kumukuha ng 1,000 mula sa pitaka. Napatulala na nga lamang si Chari habang pinapanood ang ginawang pagbayad ng lalaki para sa 200 pesos na bill niya. Hindi niya inaasahang gagawin niya ng lalaki para sa kanya, kayong napakasungit dito sa kanya kanina. Naramdaman niyang nag-init ang kanyang mga pisngi sa sobrang hiya at sa hindi niya malamang pakiramdam nang titigan siya nito. Walang thank you? Tila nangasar nitong sabi sa kakinuha ang kanyang tray at iniabot ito sa kanya. Nakatulala pa rin si Chari na kinuha mula sa lalaki ang kanyang tray. Salamat. Ang tanging nasabi na nga lamang niya habang nakatuon pa rin ang paningin sa lalaki. Saglit lang ang mapang-asar nitong ngiti sa labi nito bago bumalik ang seryoso nitong ekspresyon. Be responsible next time. Maikling saad nito bago siya tinalikuran. Ngunit bago pa ito makaalis, ay tinawag siya ng dalaga. Wait! Sigaw ni Chari na naging dahilan ng pagtigil nito sa paghakbang ngunit nanatili pa ring nakatalikod sa kanya. May I ask your name? Tanong niya sa mahinahong boses. Liam, and you? Ilang segundo pang nakatitig ang dalaga sa lalaki nang malaman niya ang pangalan nito bago siya sumagot. I'm Chari. Sagot niya kaya naman napatango si Liam. See you, Chari. Ang huling sinabi nito bago naglakad palabas ng restaurant. Ilang segundo pa, nanatiling nakatitig si Chari sa hawak niyang tray bago tuluyang umupo sa isa sa mga bakanteng mesa at doon kinain ang kanyang pagkain. Inisip niyang babayaran niya na lang si Liam pagbalik niya sa hotel. Suplado nga ang lalaki, ngunit may malasakit din naman pala ito. Hindi nga niya inaasahan na babayaran pa nito ang kanyang bill. Ang ipinagtataka niya lang ay kung bakit nandoon ang lalaki kung hindi naman pala ito kakain. Nagkibit-balikat na lamang si Chari saka tumayo at nag-ayos ng sarili nang matapos siyang kumain.
Dumating ang babaeng si Kana para linisin ang mesang pinagkainan niya at saglit pa silang nagnitian bago siya tuluyang lumabas ng restaurant. Nang mapadaan nga siya sa isang convenience store at nais niya pa sanang pumasok doon ay bumili siya ng cup noodles. Kaya lang naalala niya na wala nga pala siyang wallet na dala. Ang kulit mo talaga, Chari. Kaya't napag-isipan nga niyang maglakad na lang pabalik ng hotel dahil hindi naman ito kalayuan. Habang naglalakad pa, ay pinagmamasdan niya ang paligid. Ito kasi ang unang beses na maglalakad lamang siya pa uwi dahil madalas kinokontak niya ang personal driver nila o di kaya ginagamit niya ang sarili niyang kotse. Hindi niya kasi dinala ang sariling kotse nang tumakas siya mula sa kanilang mansyon dahil hassle pa iyon. Napansin niya ang mga mauusok na tricycle at jeepneys na puno ng mga pasaherong bakas sa mga mukha ang kapaguran marahil sa buong araw na trabaho. Kahit papaano ay nakaramdam si Chari ng awa para sa mga taong mas less fortunate, hindi kagaya niya na ipinanganak na mayaman at kailanman ay hindi namomroblema sa pera. Medyo matagal siya bago nakabalik ng hotel dahil sa mabagal niyang paglalakad. Nais niya kasing namnamin ang minsan niyang paglalakad imbes na sa kotse lang siya. Bumukas ang automatic na pinto at agad siyang binati ng mga staff. "Welcome back, ma'am." Bati nila na may mga ngiti sa labi. Napangiti rin tuloy si Chari kahit napagod ang kanyang katawan sa medyo mahaba niyang nilakad. Mapayapa siyang nakasakay sa elevator at nakarating na nga rin sa 20th floor. Nang bumukas ang pinto ng elevator, ay bahagya siyang nagulat nang tumambad si Liam na tila nabigla rin na siya ang bumungad pagbukas ng pinto. Naalala ni Chari ang kahihiyan na nangyari sa kanya. Kaya't agad ngang nag-init ang pisngi niya. Gusto niyang muling magpasalamat at sabihin sa lalaki na babayaran man talaga niya yung 200 pesos na binayad niya kanina para sa kanya. Napangunahan nga lang siya ng hiya, lalo pat suplado ito sa kanya. Nang magtagal ang titig niya kay Liam, ay pinagtaasan siya nito ng kilay kaya't napaiwas na lang siya ng tingin. Nahihiyang naglakad siya palabas ng elevator at saka naman naglakad papasok ang lalaki. Hindi gusto ni Chari na matapos ang gabing yun na hindi niya nasasabi ang mga gusto niyang sabihin kaya't naglakas nga siya ng loob at tinawag ang pangalan ng lalaki bago pa magsara ang dalawang pintuan ng elevator. "Liam!" Mabilis na napalingon sa kanyang binata. Magkasalubong ang dalawang kilay nito at seryosong nakatingin sa kanya. Napalunok siya sa kanyang laway, saka tumikhim. "Salamat nga pala para sa kanina and I'll pay for the 200 pesos, so don't worry," sabi niya. Muli ay masungit siya nitong pinagtaasan ng kilay. "You don't owe me 200 pesos. I chose to pay for that myself." Ang tanging nasagot ng lalaki bago tuluyang magsara ng dalawang pinto ng elevator. Naiwan ng dalaga na nakaawang ang labi at naestatwa sa tapat ng elevator. Bakit ba napakasuplado niya sa akin? Maayos naman akong kausap. Mali palang iniisip ko. Hindi naman pala talaga siya mabait. Inis niyang bulong sa sarili, saka naglakad na pabalik ng kanyang room. Saglit na nag-half bath si Chari nang makapasok siya sa loob ng kanyang room at nagpahinga nga buong gabi. Ngunit habang mahimbing siyang natutulog, ay nagising nga siya sa napakasakit niyang tiyan. Agad na napabangon siya sa kanyang pagkakahiga at tininda ang nananakit nga niyang tiyan. Hindi niya alam kung bakit bigla itong sumakit, ngunit ang huling naalala niya ay ang kinain niya sa fast food restaurant. Halos mangiyak-ngiyak siyang gumapang pababa sa higaan at papunta sa main door. Nanginginig ang mga kamay niyang binuksan ang pagkakalak ng pinto at saktong bumukas yun at bumungad si Liam na papasok na sana sa loob ng room nito. Kitang-kita ang gulat sa mga mata ng binata nang makita siyang namimilipit sa sakit ng tiyan at halos umiyak na. Agad siya nitong dinaluhan at binuhat pabalik sa kanyang higaan. "Wait, what happened? Should I call the ambulance?" Tanong nito na kahit seryoso pa rin ang mukha, ay may bahid ng pag-aalala sa tono ng boses. "I don't know. I woke up from the pain." Tumatangis nga, nasagot ni Chari sa kayumakap ng mahigpit kay Liam bilang suporta dahil tila mas lalo na ngang nanakit ang kanyang tiyan. "Shh, don't cry. I'm here. Magiging maayos rin ang lahat. Tumawag na ako ng ambulance."
pag-alo ng binata sa kanya. Patuloy na tumangis si Chari sa mga bisig ni Liam habang hinihimas naman ang masakit niyang tiyan. Ilang minuto silang ganoon ng pwesto nang sa wakas ay dumating na nga rin ang ambulansya at tinulungan na nga sila ng mga staff na buhatin si Chari pababa. Sumama si Liam sa ambulansya dahil walang ibang pwedeng sumama sa dalaga. Habang nasa loob ay may malay pa rin naman ang dalaga ngunit umiiyak pa rin ito. "Ma'am, gusto niyo po bang tawagan natin ang daddy mo?" May hinahong tanong ng nurse habang nilalagyan siya ng dextrose. Mabilis na umiling-iling si Chari kahit namimilipit na nga siya sa sakit. "No, don't do it." Nangihinang sagot nito. Wala naman nang nagawa pa ang nurse kundi sundin ang gusto ni Chari. Hanggang sa makarating na nga sa ospital ay mahigpit ang kapit ni Chari sa kamay ni Liam. Mag-iisang oras ding naghintay si Liam sa labas ng hospital room nang sa wakas ay lumabas na ang doktor at lumapit sa kanya. "Kayo po ba ang boyfriend ni Miss Chari Kantha?" Magalang na tanong ng doktor. "No, I'm just her friend." Maikling sagot ng lalaki. Napatango-tango ang doktor saka in-explain sa lalaki ang nangyari kay Chari. "We did a lot of tests on her body. Hindi naman masyadong malala at komplikado, pero nagkaroon ng allergic reaction ng kanyang stomach dahil sa kinain niya." "What is it?" Paliwanag ng doktor. Napaawang ang bibig ni Liam sa narinig. "I think a fast food meal is what she ate last night." Sagot ni Liam. Napatango-tango pa ang doktor. "Hindi ba siya masyadong kumakain ng ganoong pagkain?" Tanong pa nga nito saka nagsimulang magsulat sa hawak nito. Hindi agad nakapagsalita si Liam dahil hindi naman niya alam ang sasabihin. Hindi niya naman talaga kilala si Chari. "I don't know," ang nasagot niya. "I guess we'll know once she wakes up." Sagot ng doktor bago ito nagpaalam na alis na. Naiwan si Liam sa tapat ng pinto ng kwarto kung saan naka-admit si Chari. Hindi niya alam kung kailangan niya pa bang manatili roon. Hindi niya naman kilala ang babae at wala dapat siyang pakialam dito gayong maayos naman ang kalagayan at ligtas na. Ngunit naalala niya kung paano tumangis ang inosenteng dalaga sa mga bisig niya at kung paano nabalot ng lungkot at sakit ang maganda nitong muka at kung tutuusin, wala naman itong ginawang masama sa kanya. Kaya't napagdesisyonan niyang pumasok sa loob. Nakita niyang dalaga na mahimbing na natutulog. Malayong malayo kanina sa itsura niyang nangihina at halos umiiyak sa sakit na nararamdaman. Napagtanto niya habang tinitignan nga niyang mukha nito mula sa kanyang mga mata, pilik mata, matangos na ilong at kissable na labi na malaanghel pala ito. Mala porselana pa nga ang kanyang kulay. Nakaramdam siya ng tila kirot sa kanyang puso nang maalala ang kawawang itsura ng dalaga nang matagpuan niya ito na nasa sahig kanina. Hindi niya maintindihan kung bakit niya yun nararamdaman para sa babae. Umupo siya sa upuan, sa tabi lang din ang higaan ng babae. Tinitigan niya ang maamong mukha nito sa kabahagyang napangiti. Naalala niya kasi ang itsura ng babae doon sa fast food restaurant. Kulat ang mga mata nito noon at bakas sa maganda nitong mukha ang pagkahiya. Sa tingin niya ay maganda ang mga ekspresyon ng dalaga. "Your name is Chari, right?" Pagkausap niya dito kahit na mahimbing itong natutulog. Mas gusto ng lalaking kausapin ng dalaga ng maayos ngayong tulog ito dahil kinakabahan siya sa tuwing nagtatama ang mga paningin nila. Hindi naman kasi siya sanay na makipag-usap sa mga babae at isa pa, may pagka-introvert nga siya. Maagang naulila si Liam at puro lalaki ang mga kapatid niya. Ni hindi pa nga siya nagkakaroon ng nobya. Nahihiya siya kay Chari dahil sa tingin niya ay hindi siya nakakapagsalita ng maayos kapag kaharap niya ang dalaga. "I think it's funny that your name sounds like Cherry. Bakit kaya hindi na lang yan ang pinangalan sa'yo?" Turan pa nito habang hinahaplos ang ulo ng dalaga na tila ba hinehele ni ito na parang baby. "Hindi ko alam pero parang nakita na kita somewhere. Maybe at social gatherings?" Pagpapatuloy nito sa pagsasalita. Ilang minuto rin siyang nagtagal doon bago napagdesisyon na umalis na. Gusto niya nga rin kasing magpahinga. Ngunit kahit nang nakabalik na nga siya sa kanyang room, ay nakahiga na nga siya sa higaan. Hindi pa rin maalis sa isip niya ang mukha ni Chari.
Palagi kasing bumibilis ang tibok ng kanyang puso kapag harap ang dalaga. Is this love? Tanong niya sa sarili bago na pagdesisyon ng matulog na. Samantala ay dahan-dahan namang dumilat ang mga mata ni Chari. Bumungad sa kanyang puting kisame ng ospital. At nang maglipot siya, nang tingin ay sa kanya lamang napagtanto kung nasan siya. Naalala niyang nangyari kagabi at kung paano niya yakapin si Liam ng mahigpit habang tumatangis. Nag-init ang mga pisi niya at hindi alam kung paano pahaharapin ang lalaki. Sakto naman at may pumasok na nurse para sana i-check ang kalagayan niya. Nabigla ito nang makitang gising na siya kaya agad itong umalis at nagtawag ng doktor. Hindi rin naman nagtagal at tumating na ang doktor na nag-examine sa kanya. Tinest siya nito at tinanong ng mga bagay tungkol sa nararamdaman niya. We concluded that you ate something that caused allergic reaction to your stomach, Miss Kanta. Ano bang huli mong nakain? Tanong ng doktor. Naalala nga ni Chari ang kinain niyang fried chicken at burger sa fast food restaurant kagabi at ipinaliwanag yun ng doktor. Yun din po yung first time kong kumain sa ganong kainan. Dagdag niya. Nanatiling nakikinig sa kanyang doktor, saka ito nagpaalam na alis saglit. Naiwan si Chari na mag-isa sa kwarto. Nagugutom na ako. Nakagunso niyang bulong sa sarili. Maya-maya rin ay bumalik ang doktor at paniliwanag sa kanyang mga gamot na kailangan niyang inumin at pinagbawalan muna siya nitong muling kumain sa mga fast food restaurants dahil ganun nga ang reaksyon ng kanyang katawan. I suggest na kumain ka ng mga healthy foods for the meantime hanggang sa makarecover ang katawan mo. Dagdag pa nito. Pinakinggan ni Chari ang mga bilin at paalala ng doktor bago ito umalis. Binalik naman sa kanya ang kanyang cellphone at agad niyang tinext ang kaibigan niyang si Jonah. Hindi nito alam ang arranged marriage na gustong mangyari sa kanyang daddy at lalong hindi nito alam na tumakas siya sa mansyon nila. Naputol ang pagte-text niya sa kaibigan nang bumukas ang pinto at tumambad si Liam na may bitbit na isang plastic na puno ng mansanas. Hindi inaasahan ni Chari na darating nga ang lalaki at dahil na rin sa kahihiyan kagabi, ay agad niyang naramdaman ang pag-iinit ng mga pisngi niya at namula nga ito. Liam? Ang tanging lumabas sa kanyang bibig habang pinapanood ang lalaki na lumapit sa kanya at umupo sa upuang katabi ng higaan niya. Nanatiling seryoso ang itsura ng lalaki habang nagsimulang magbalat ng mansanas. Kamusang nararamdaman mo? Mahinahong tanong ng lalaki habang patuloy sa pagbabalat ng mansanas. Ayos na ako. Salamat kasi kung hindi dahil sa'yo, baka hindi ko rin magawang tumawag ng ambulansya mag-isa. Tapos, tinamayan mo pa ako. Pagpapasalamat ni Chari. Saglit na tumigil si Liam sa pagbabalat ng mansanas, saka sinalubong ang mga mata ni Chari. You're welcome, Chari. Maikli nitong sagot. Bago nga nagpatuloy sa pagbabalat ng mga mansanas. Hindi rin nagtagal at natapos na nga ito sa pagbabalat at inilahad kay Chari ang mala heart shape na apples. Namangha naman si Chari sa ginawa ni Liam kaya't nagningning ang mga mata niya. Ang galing paano mo nagawa to? Namamanghang tanong ng dalaga. Napaismid pa nga si Liam na tila proud sa ginawa niya. It's very easy. Pagyayabang pa nito na ikinatawa ni Chari. Teka, parang napanood ko na yun sa YouTube Nakangiting pangasar ni Chari. Lalo lamang siyang natawa nang makita ang pamumula ng pisngi ng binata na tila nahuli sa akto at kinahihiya ang ginawang pagngisi. Just eat. Nahihiya nitong turan. Salamat Nakangiti pa ring sabi ni Chari, saka kukunin na sana ang tinidor na nakapatong sa plato, ngunit naalala niyang may nakakabit pala sa kanyang dextrose. Napansin naman niya ni Liam kaya't siya na ang kumuha ng tinidor at tumusok sa isa sa mga nahiwang mansanas at itinapat yon sa bibig ni Chari. Hindi inaasahan ni Chari ang ginawa ng binata kaya't napatulala nga siya dito at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ha? Nagtataka niyang tanong. Say Halos malambing natura ng lalaki kaya't bahagyang ngumanga si Chari para maisubo niya ang mansanas. Nakangiti siya habang hinunguya ang apple. Masarap ang apple na to. Saan mo nabili? Magilaw na tanong ni Chari. Saka muling ngumanga kaya't muli siyang sinubuan ni Liam.
Sa mall. Sagot ni Liam saka inabutan siya ng tubig. Maraming salamat ha. Malambing na pasasalamat ni Chari nang alalayan pa nga siya nito na makainom ng maayos. Maliit na ngiti na lang ang naisagot ni Liam at hindi naman yun nakalagpas sa paningin ng dalaga. Aha, I saw that. Masigla nitong sabi sa katinuro ang labi ni Liam. Nagulat pa nga ang lalaki at nahiya. What? Tanong nito na tila nasira ang pagkaseryoso dahil sa namumula nitong pisngi. Nakita pala ng dalaga ang ngiti niya. Your smile. Nakita ko. Mas lalo ka naman palang gumagwapo kapag nakangiti eh. Puri pa nga sa kanya ni Chari. Stop it! Pagsuway nito kay Chari sa pang-aasar sa kanya. Napanguso na nga lamang si Chari dahil hindi pa rin nag-open up ang loob ni Liam sa kanya. Hindi niya alam na napakabilis na pala ng tibok ng puso ng binata dahil sa magaganda niyang mga ngiti. Sana, kapag na-discharge na ako dito at bumalik na tayo sa hotel, pansinin mo pa rin ako. Wika ni Chari habang nilalaro sa daliri ang basong ininom na niya ang laman. Nagtama ang mga mata nila ni Liam. I have no reason to ignore you. Sagot ni Liam na lubos na ikinatuwa ni Chari. Sa sobrang tuwa ng dalaga, ay halos yakapin niya pa ang lalaki. Mabuti na lang at napigilan niya ang sarili niya. Maliit na ngiti lang ulit ang nagawa ni Liam habang pinagmamasdan ang kakulitan ni Chari. Hindi nga rin lumipas ang araw at na-discharge na nga siya. Sinamahan na rin siya ni Liam. Sa taxi nang pabalik na nga sila ng hotel. Habang nasa biyahe, ay walang ibang ginawa si Chari kundi ang kulitin at kausapin ng tahimik na si Liam. Hanggang sa makabalik na nga sila ng hotel at sabay na naglalakad pabalik sa magkatapat nilang room ay napakadaldal pa rin ni Chari. Halos ikuwento na nga ng babae ang naging buhay niya bilang estudyante sa lalaki ngunit kahit na ganoon ay hindi nakaramdam ng pagkainis o pagkaasar si Liam. Sa halip, naisip niyang ang cute ng babae dahil sa una lang pala ito mahiyain ngunit madaldal at napaka-energetic palang kasama kapag nagtagal. Nang huminto na nga sila sa kanilang room, ay nagkatinginan sila sa isa't isa. Thank you for today, Liam. Eto pa't sinamahan mo ako sa ospital at sinabayan pa sa pagbalik dito. Maraming salamat ha. Matamis ang ngiti ni Chari na turan kay Liam. Bahagyang nangiting lalaki sa kanya. You're welcome. And salamat din dahil napasaya mo ang araw ko. Hindi na naitago ni Chari ang labis na kilig na nararamdaman kaya't sa hiya ay agad siyang pumasok sa loob at malakas na isinara ang pinto. Napasandal siya sa pinto at dinamang napakabilis na pagtibok ng puso niya. Gusto ko na ba siya? Pulong niya sa sarili at nanatili pang nakatayo doon at nakatitig sa kawalan bago napagdesisyon ng magpahinga na. Ngunit nang nakahiga na nga siya at nais nang makatulog ay hindi siya dinadapuan ng antok. Nakailang ikot na nga siya sa higaan at nakailang pukpok na nga niya sa kanyang ulo gamit ang malambot na unan, hindi pa rin siya makatulog. Kaya naman, naisipan nga niyang bumangon at mag-ayos ng sarili. Papunta na lang muna sa lobby ng hotel at doon tatambay. 4 kasi ang lobby sa buong building at sakto naman na meron sa balcony sa 20th floor din. Nagpupungas pa nga siyang lumabas at naglakad papunta doon. Ngunit hindi niya inaasahan na makita si Liam doon na nakasandalang 2 braso sa balcony at malayo ang tanaw. May hawak itong isang bote ng beer at napagtanto ng dalaga na nag-iisip ito ng malalim. Binalak nga niya itong puntahan pero hindi na nga lamang siya tumuloy dahil baka gusto nga ng lalaki ng alone time. E di sana, nagtawag nga siya ng kanyang mga kaibigan na pwedeng kainuman kung gusto niya ng kasama. Kaya naman, naisipan na nga lamang ni Chari na magpunta na nga lamang din sa minibar ng hotel na yon. At doon nga, nagmuni-muni rin siya. Pinag-isipan nga kung ano kaya ang magiging susunod na hakbang niya, kayong paniguradong pinaghahanap na nga siya ng kanyang pamilya. At dahil nga naisip na naman niya yon at na-stress na naman siya, napa-order tuloy siya ng cocktail sa bar. Tinanong pa nga nito sa bartender kung ano ba ang pinakamasarap na drinks nila.
Hindi naman nito tinanong kung ano ang pinakamalakas o sakto lang ba ito ang alcohol content nito para sa kanya. Ibinigay naman sa kanya ng bartender ang hiniling nitong cocktail. At nang uminom na nga siya, napasabi na nga lamang siya ng, "Sarap nito ah, ngayon lang ako nakatikim nito. Paano ba naman kasi? Napakahigpit ng daddy ko sa akin. Mabuti na lang natikman ko to. Bago man lang nila ako ipakasal sa hindi ko man lang kakalala." Kausap nga niya sa kanyang sarili. In-enjoy na nga lamang niya ang company niya habang umiinom sa minibar na yon. Hanggang sa hindi nga niya namamalayan na may tama na pala siya. Tipsy na nga ito at umorder pa nga ng umorder ng cocktail at saka ininom ito ng ininom. Para kasi siyang naging isang ibon na malaya. Magmamadaling araw na nga. At nag-decide na nga itong bumalik sa kanyang kwarto. Pagewang-gewang pa nga siya habang papunta ng elevator. At nang makaakyat na nga siya sa floor nito, ay dahan-dahan nga siyang pumasok sa kanyang kwarto. Pero may isa palang nakakagimbal na pangyayari na hindi niya inaasahang mangyayari sa tanan ng buhay niya. Paano ba naman kasi? Kinaumagahan, napakurap-kurap na nga lamang ang babae. Nakita nga niya ang isang puting kisame. Lumingali na siya sa paligid ng kwarto. Pero parang kinakabahan na nga siya. Nang tumingin nga siya sa ilalim ng kumot na nakapulupot sa kanyang katawan, napasigaw na nga lamang siya. "Teka, bakit wala yung mga panloob ko? Bakit wala akong suot na damit? Oh no!" Tila naiiyak na nga niyang sambit sa kanyang sarili. Dahil nga sa sigaw niya, nagising nga ang lalaking katabi niya na nakasama lang naman niya. Buong magdamag. Muli nga siyang napasigaw. "Anong ginagawa mo dito?" Napangisi ang lalaki. "Ako nga dapat ang nagtatanong sa iyo niyan. Ikaw, anong ginagawa mo sa kwarto ko?" Muling napalinga ang babae. "Shems, hindi ko nga pala talaga to kwarto. Let me revise my question. Anong ginagawa ko dito sa kwarto mo?" Napailing ang lalaki. "I don't know. Hindi mo ba naaalala ang nangyari kagabi?" "Kagabi? May nangyari? Ano ibig mo sabihin? Sa atin may nangyari?" Napatango na nga lamang ang lalaki at ito nga ay walang iba kundi si Liam. "Hindi mo ba alam? Napilit mo kong sinunggaban nung madaling araw na pumasok ka sa kwarto ko? Gusto kong sabihin sa'yo na sinubukan kong pigilan ka, pero ikaw tong makulit. And you know what, Shari? Lalaki rin ako at may mga pagkakataon na hindi ko rin mapipigilan ng sarili ko. So heto, nangyari na ang nangyari. I hope you enjoyed the night." Sarcastic na sabi pa nga nito sa babae. Napailing-iling na nga lamang si Shari. "Hindi to pwedeng mangyari. No!" Sabi na nga lamang niya at naluluhan na nga ito. Paano ba naman kasi? Ito ang unang pagkakataon na mangyayari sa kanya to at ibinigay pa niya ang kanyang sarili sa lalaking hindi man lamang niya gaano kakilala. Oo nga't nagkaroon nga sila ng encounter with each other pero hindi pa naman sila gaanong magkakilala at magkaibigan totally. Ano na lang ang mangyayari? Ngayong naibigay nga niya ang kanyang pagkabirhen kay Liam. Inalala nga ng babae kung paano siya napunta sa kwarto ni Liam. At napagtanto nga niya ng dahil sa kalasingan, maling kwarto palang napasukan niya. Imbes nga sa isang side na kwarto niya siya pumasok na lang siya bigla sa kwarto ni Liam at nakita pa nga niya itong nakatapis lang dahil katatapos lang ni Liam noon mag-shower. Kaya naman, nag-init na nga ang kanyang katawan and the rest is history. Pinamulhan nga ng muka o pisngi ang babae tsaka nagtatatakbo nga papasok ng kanyang kwarto. Nakapulupot lang ang kumot sa kanyang katawan. Mabuti na nga lamang at walang dumaraan doon at walang nakakita sa kanya. Napangisi at napatawa na nga lamang si Liam dahil sa naging reaksyon ng dalaga. Habang nasa kwarto nga si Shari, "Oh no, what have you done, Shari? Hindi pa man tapos yung isang problema mo at heto ka na naman gumagawa pa muli ng isang problema." Pero wala na akong magagawa. Nangyari nang nangyari. Kailangan ko na lang magpanggap
na hindi na ako affected. Dahil kung hindi, baka makita pa ng lalaking yun ang kahinaan ko. Kailangan mo magpakatatag, Chari. Palang araw, hindi na rin naman kayo magkikita eh. Kaya, don't worry, isipin mo na lang. This is just a one-night stand. Pulong nga niya sa kanyang sarili pagkatapos ay nag-shower na nga. Siguro ay aakto na lang siya na parang kaswal at parang walang nangyari. At heto nga ang ginawa niya. Kahit sa totoo lang, sobrang daming katanungan nga sa isip ni Chari. Last night na nga niya ngayong araw sa hotel room na yon. At hindi nga niya inaasahan na muling magkukrus na naman ang landas nila ng lalaking nakakuha nga ng pagkabirhen niya. Napansin nga niya ito, kaya naman lumingon ito sa kanya. Nagtama ang kanilang mga mata at umihip ang malamig na hangin. Nagsimula nga siyang maglakad, palapit sa lalaki. Act normal, girl. Huwag mong ipakita sa kanya na affected ka pa rin. Sumandal nga ito sa tabi ng lalaki. Bakit gising ka pa? Malambing niyang tanong dito. Hindi ako makatulog eh. How about you? Tugon ni Liam sa kanila pag sa mesa ang hawak na kape. Same reason. Sagot ni Chari sa katumitig sa kawalan. Do you have problems in your life, Chari? Bukod sa, alam mo na, nangyari kagabi. Sabay na pangisi nga ito. Sa isip-isip ni Chari, apaloko to ah. Anong akala niya sa nangyari kagabi? Wala lang? Nakatitig naman ang lalaki sa kanya habang tanong yon. Mailaw ang mga yon at kahit 10 oras na nga ng gabi, ay marami pa ring dumadaang mga bus at sasakyan. Mapait na ngumiti si Chari nang maalala ang problema sa kanila. Bukod sa problema nga niyang naka one night stand lang naman niya ang lalaking to. Ito nga ang dahilan kung bakit siya nakastay in sa hotel at tumakas mula sa mansyon nila. Kaya naman sagot niya sa lalaki, yes, lahat naman siguro tayo mayroong problema. Nilingon niyang binata at nakita ang mapait din itong ngiti. Wala nga talaga sa mundo na walang problema, sagot ni Liam. Napabuntong hininga si Chari. Naisip niyang gusto niyang maglabas ng sama ng loob niya dahil pakiramdam niya'y makikinig naman si Liam sa mga saloobin niya. Sarili nga niya, pinagkatiwala niya dito. Sikreto pa kaya niya? At saka, ito na rin naman ang huling gabing magkikita sila and never again. Hindi na niya kasi kaya pang sarilihin ang problema dahil masyado nang mabigat. I have a problem, a big one. Panimula ni Chari at naramdaman naman niya ang paglingon sa kanya ni Liam. At sabi na nga nito, my father wants me to marry a stranger. Alam mo naman sa mga magkakasosyo, pinagpapakasal ang mga anak para masiguro ang investments sa companies at kung ano-ano pa. Habang sinasabi niya yun, ay bahagya pa nga siyang napiyok dahil sa pagpipigil niya na hindi umiyak. Naramdaman ni Chari ang mainit na kamay ni Liam na humagod sa kanyang likod. Tila na kuryente nga siya. Tila pa pinapatahan siya sa nagbabadiyan niyang mga luha. Parehas pala tayo. Turan ni Liam kaya't napalingon na nga sa kanya si Chari. Tila nabigla ito dahil sa sinabi niya. My uncle also wants me to marry a girl I have never met before. Para sa business. Dagdag pa ni Liam na lalong nagpagulat sa dalaga. Hindi inaasahan ni Chari na magkapareho pala ang sitwasyon nilang dalawa. Kung ganon, alam pala natin ang nararamdaman natin eh. Nakakasama ng loob, hindi ba? Pinagkakaitan kang pumili ng taong pakakasalan mo. Sampit ni Chari sa mabilis na pinunasan ng luhang nakawala sa kanyang mga mata. I also believe that. Marriage should be done with love. Kahit pa tayong mga magulang, wala tayong karapatan na magdesisyon sa magiging buhay ng anak natin. Kahit na sa tingin pa natin, ay mas makakabuti yon para sa kanya. Mas mahalaga pa rin na masaya siya. Sambit naman ni Liam. Nakangiting tumangutango si Chari. Tama, kaya heto tumakas ako. Hindi ako papayag na ganun-ganun lang ang magkaroon na agad ako ng mapapangasawa na hindi ko man lang kakilala. Hindi ko nga kilala eh. Malay ko ba? Kung anong klaseng tao yun, paano kung serial killer pala o kaya gold digger? Kung mamahalin ko ba, ewan ko. Napangiti rin si Liam dahil sa sinabi ni Chari. You are a nice girl. Pulong ni Liam na hindi nakatakas
sa pandinig ng dalaga. Halos mabingi na nga si Chari sa lakas ng pagtibok ng puso niya sa sayang nararamdaman. Ngayon niya lang ito naramdaman para sa isang lalaki. Liam, I think I like you. Malakas ang loob niyang pag-amin dito. Halos mapaubo si Liam sa gulat nang marinig ang sinabi ni Chari. Magkahalong gulat at kilig ang naramdaman ni Liam, ngunit hindi niya yan pinahalata sa dalaga. What? Tanong niya pa, para makasigurado. Nanatiling nakatitig sa kanya si Chari. Gusto na yata kita. Pag-uulit nga nito kaya naman hindi na napigilan ni Liam ang hindi makaramdam ng kilig. Nahihiyang tinakpan ni Liam ang namumula niyang pisngi, ngunit hinuli ni Chari ang braso niya at sinilip ang mukha niya. What are you doing? Nagpapanik na tanong ng lalaki. Lalo pa nang makita ang mapang-asar ng ngiti ni Chari. I think you like me too. Pangaasar ni Chari. Mahina niyang tinabig ang kamay ni Chari ngunit nanatili siyang nakahawak doon sa kahinila ang dalaga palapit sa kanya na ikinagulat ni Chari. Mahigpit siyang niyakap ni Liam at tinapat ang kanyang tenga sa dibdib nito. Nagiinit ang pisngi ni Chari habang nakakulong sa bisig ng binata. Para bang biglang tumigil ang oras at mundo at silang dalawa lang ang tanging dalawang natitira sa mundo. Liam, about that night. Baka isipin mo, nainakit kita. Nangyari lang yun. Hindi lang sinasadya, aksidente lang. But I really like you. Bulong nga nito. Sobrang lakas nga ng kabog ng dibdib ni Liam. Kaya naman tinapat nga niya ang tenga ni Chari sa kanyang dibdib habang yakap-yakap nga ito. Sabay sabi nga nito, You hear that, Chari? Siguro nga totoo ang sinabi mo. Gusto na rin kita. Bulong ni Liam sa kanya. Nanatili lang silang magkayakap ng mahigpit at tahimik na dinadama ang mapayapa at masayang moment na yon. Sa likod ng kanilang parehong kinakaharap na problema, nahanap nila ang comfort mula sa isa't isa. Totoo nga siguro na mas maiintindihan ng isang tao ang sakit na pinagdadaanan mo kung pinagdadaanan ni nila yon. Lumalalim na ang gabi at kinailangan na nilang bumalik sa kanilang kwarto at magpahinga lalo pat yun ang bilin sa kanya ng doktor. Kinabukasan ay maganda ang umaga ni Chari. Kahit na maaga siyang nagising at naputol ang panaginip niya, ay nanatili ang matamis na ngiti sa kanyang labi habang inaayos niya ang kanyang sarili. Isipin pa lang na makikita niya si Liam at makakausap ay nagpapa-excite at nagpapabilis na ng pagtibok ng puso niya. Siguro nga ay talagang nahulog na ang loob niya dito. Suot ang kanyang sundress. Magiliw ang kilos ni Chari na naglakad papunta sa elevator. Nais niyang subukan ang ino-offer ng hotel na free breakfast dahil napagtanto niyang hindi pala dapat siya labas ng labas dahil baka pinapahanap na nga siya ng kanyang daddy. Madami-dami ang tao nang makadating siya sa restaurant ng hotel. Pamilyar din ang mga mukha nang nandoon dahil karamihan ay mga sikat na model at artista. Binati siya ng cashier nang huminto siya sa counter. Good morning, Miss Kantha. What can we get for you this morning? Magiliw nitong tanong sa kapumuha ng maliit na notebook at ballpen. Agad naman na pumili si Chari nang gusto niyang kainin at sinabi yon sa cashier. Noted po, Miss Kantha. Upo na lang po muna tayo sa mga upuan and wait for your order to arrive, okay? Bili ng cashier. Nagpasalamat naman si Chari sa kanapiling umupo sa bakanteng mesa sa tabi ng glass wall na may view ng Morning City. Nasa 15th floor kasi ang restaurant, kaya maganda ang view. Tahimik lang si Chari na nagmamasid sa mga sasakyan sa ibaba nang may isang lalaki ang umupo sa mesang katapat niya. Nang lingunin niya yon ay isang hindi gaanong sikat na model at nakangiti ito sa kanya. Hindi alam ni Chari kung bakit naasiwa siya sa paraan ng pagtitig sa kanya ng lalaki. Hi miss, ngayon lang kita nakita dito ah. You're so pretty. Sabi nito sa kanya at dumantay ang paningin sa dibdib niya. Hindi komportable si Chari sa presensya ng lalaki. Ang bastos pa nito kung tumingin. Sorry, but can you leave? Hindi kita kilala and you're making me uncomfortable. Sinubukang paalisin ni Chari ang lalaki ng maayos at magalang.
Napangisi naman ng lalaki. Sungit mo naman. Pakipot ka pa eh. Pangbabastos pa nito. Saka hinaplos ang braso ni Chari kaya agad siyang napaiwas dito. Sisigawan niya na sanang lalaki, ngunit may braso ang pumigil pa sa lalaki para tsansingan pa siya. Sabay silang napalingon sa gilid ni Chari at ganun na lang ang relief ng dalaga nang makilala ang lalaking pumigil sa pangbabastos na gagawin ng model kay Chari. Magkasalubong ang mga kilay at naroon ang masamang tingin ni Liam sa bastos na lalaki. Bro, huwag kang mga ilam. Mayabang na asta nung lalaki sa katumayo at hinarapang galit na si Liam. Napansin ni Chari na tila makakagawa sila ng eksena kaya't sinubukan niyang pigilan si Liam na pumatol pa sa lalaki. Bastos ka, bakit hindi ako mangingialam? Tila nagyayabang din ang tono ng boses ni Liam at hindi inurungan ang lalaki. Mayabang ka eh, nang gigigil na bulong ng lalaki. Bakit? Kaano-ano mo ba yung babaeng yan? Dagdag pa nito. Agad naman siyang hinarangan ni Liam mula sa mga mata ng lalaki at sabi nga nito, "Leave my girlfriend alone, asshole." Sagot ni Liam kaya wala nang nagawa pang lalaki kundi ang umatras at umalis. Naiwan silang dalawa ni Liam sa mesa kaya't agad na pinaupo siya ni Chari. "Thank you, Liam. Hindi ko alam ang gagawin ko kung hindi ka dumating." Sambit ni Chari. Ngiti ang sinukli ng binata kay Chari. "Be careful with guys like that, Chari. Some men are bastards." Pangaral pa nito bago dumating ang order ni Chari. "At yung sinabi kong girlfriend kita. Sinabi ko yon para umalis na yung gagong yun. Kaya sana hindi ka maging uncomfortable kapag kasama ko." Dagdag pa nito. Napanguso si Chari sa narinig na sinabi ng binata sa kabumulong sa sarili. Bakit kasi hindi mo tutuhanin? Mabuti na lamang at medyo maingay sa loob, kaya't hindi siya gaanong narinig ng binata. "Ha? May sinasabi ka ba? Sorry, hindi ko masyadong narinig." Turan ni Liam. Mabilis namang tinanggi ni Chari na mayroon siyang binulong at nakumbinsi naman niya ang binata na wala lang yun. Kalaunan ay humupa naman na ang galit ni Liam at umorder na rin ito para masabayan kumain ng talaga. Habang kumakain ay biglang nagsalita si Liam na ikinagulat ng talaga. "Plano kong harapin na ang problemang tinakbuhan ko." Sambit nito. Napatigil sa pagkain si Chari at natulala na lamang kay Liam. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi siya palagay na babalikan nito ang tinakbuhang fiancé. Ganun ba? Good luck sa'yo." Sagot niya halata ang pagkawala ng gana niya. Napansin niya ni Liam. "May nasabi ba akong mali?" Tanong nito kaya naman mabilis na umiling-iling ang dalaga. Wala. Nawala lang ako bigla sa mood. You know what? Mood swings." Palusot nga ni Chari saka uminom ng kape. Ilang segundo pa nga siyang tinitigan ni Liam bago ito bumalik sa pagkain. "How about you? Hindi mo ba plano na harapin na lang ang problema mo?" Pagbasag ni Liam sa katahimikan sa kanilang mesa. Tila lalo namang nawala ng gana si Chari. Hinding-hindi niya magagawang sumuko sa kagustuhan ng kanyang daddy at magpatali sa isang estrangherong lalaki. Kung ipapaglaban naman niya ang kagustuhan niya, alam niyang hindi siya mananalo sa kanyang daddy. "I don't know. I think I'm not ready yet, Liam." Ang tanging nasagot niya, kaya naintindihan naman niya ng binata at hindi na nagtanong pa. Nang matapos silang kumain ng almusal, ay sabay silang tumayo at lumabas ng restaurant. Hindi alam ni Chari kung ano pa ang pwedeng gawin dahil bored na nga siya sa loob ng kanyang room. Sakto naman na nahagip ng kanyang mga mata ang pool area ng hotel. Dahil nga 5-star hotel yon, ay malaki ang pool area at napakaganda ng design. Nasa 15th floor din ito. Sinundan ng tingin ni Liam ang lugar na tinititigan ng dalaga at maya-maya ay nagsalita siya. "Gusto mo muna mag-swimming?" Masuyo niyang tanong kay Chari. Napalingon si Chari sa kanya. Oo, pero naiwan ko sa mansyon lahat ng swimsuits ko eh." Nangihinayang nasagot niya. "I think you're fine enough to swim with that dress, Chari." Sambit ni Liam na naging dahilan ng pagtitig sa kanya ng dalaga. "Hindi ko alam kung kikiligin ba ako o ano. Alam mo namang katawa-tawa para sa isang babae na mag-swimming na nakadress, diba?" Natatawang saad naman ni Chari, saka naglakad palapit sa pool. Dahil umaga pa lang ay halos silang dalawa pa lang din ang doon.
Kahit mainit at nakakapaso ang sikat ng araw, dahil walang bubong ay tila nais talagang magtampisaw ni Chari sa tubig. Napansin naman ni Liam ang kagustuhan ni Chari na maglublob sa tubig. Kaya saglit siyang umalis para bilhan ito ng swimsuit sa loob lang din ng hotel dahil meron naman silang ino-offer na swimsuits. Hindi masyadong fashionable pero pwede na. Samantala nakaupo lamang si Chari sa tabi ng pool kahit na nababasa na ang ibabang parte ng palda ng dress niya. Gusto niya sanang mag-enjoy muna bago balikan ang problema niya sa kanila. Tama naman si Liam. Hindi pwedeng palaging tinatakbuhan ng problema. Paano mo ito masosolusyonan kung tinatakasan naman? Naputol lang ang pagda-daydream niya nang bumalik si Liam na may daladalang mga kalakihang paper bag. Hindi pa siya makapaniwala na sa kanya yon ibibigay ng binata. For me? Bakit? Birthday ko ba? Gulat niyang tanong ngunit nanatili ang malambing ng ngiti ni Liam. Hindi naman kailangan kapag birthday lang magbibigay ng regalo, di ba? Sagot nga ni Liam, saka inabot sa kanyang paper bag at nang buksan niya yon ay tumambad sa kanya ang napakagandang plain blue-green one piece. Simple lang ang design pero maganda pa rin ito. Lubos na natuwa si Chari kaya't hindi niya na nga napigilan ng sarili na yakapin ng lalaki. Bahagya pang ang nagulat si Liam sa biglang paghiyakap sa kanya ni Chari ngunit napangiti na lamang siya. Gaya nga ng gusto ni Chari, ay sabay silang lumublob sa pool. Napakaganda ng dalaga sa suot nitong one-piece swimsuit. Hindi masyadong revealing ang swimsuit kaya't hindi naging problema yon. Buong pagsiswimming nila ay naghahabulan lang sila sa tubig at nagtatawanan. Para bang chine-cherish nila ang moment na yon bago nga harapin ang kani-kanilang mga problema. Sa saglit na sandali na yon ay tila ba nakalimutan nilang dalawa ang kani-kanilang mga problema at tila mga bata na lumalangoy sa pool. 2 oras din ang tinagal ng kanilang paglalaro sa tubig bago sila nakaramdam ng ginaw kaya't umahon na silang pareho. Hindi inaasahan ni Chari na sa likod ng masungit at supladong ugali ni Liam ay naroon pala ang maloko at mapang-asar na lalaki. Napagtanto niya nga rin sa kanyang sarili ang katotohanang tunay ngang nahulog na ang loob niya para sa lalaki. At dahil sa nararamdaman niyang yun, kaya't mas lumakas ang kanyang loob na hindi pumayag sa kagustuhan ng kanyang daddy. Ilang oras din silang nagpahinga sa kani-kanilang mga room at nang sumapit ang 5:00 ng hapon ay nakaramdam agad si Chari ng gutom dahil nakatulugan na nga rin niya ang kumain ng lunch. Pagbangon niya ay agad siyang nag-ayos ng sarili at inayos ang kanyang pinagtulugan. Sakto naman at tumunog ang kanyang cellphone at bumungad ang pangalan ni Liam doon. Nagpalitan na nga rin sila ng cellphone number. From Liam, gising ka na ba? Bumaba ka sa 3rd floor. Pagising mo I have something for you. Nakaramdam naman si Chari ng kuryosidad sa tinext ng lalaki. Nagmamadali tuloy siyang lumabas at bumaba ng 3rd floor. Habang nakasakay sa elevator, ay hindi mapigilan ng dalaga ang magtaka kung bakit siya pinapapunta ni Liam sa 3rd floor. Ito kasi ang floor kung saan ginaganap ang mga parties at nirerentahan ito. Nang bumukas ang pinto ng elevator, ay ganon na lamang ang gulat ni Chari nang makita ang napakagandang disenyo ng venue. May gold Christmas lights na nakalambitin mula sa kisame at ang iba ay nakadikit sa dingding. Marami ring vines and flowers sa paligid. May mga kandila sa sahig na tila inayos para maghulmang hugis puso at may napakagandang mesa sa gitna. May mga nagpapatugtog pa ng violin sa gilid. Hindi ito inaasahan ni Chari ngunit gustong-gusto ng puso niya yon. Tila lalo lamang siyang nahulog para kay Liam. Mamaya rin ay naglakad mula sa kanilang likod si Liam. Huminto ito sa kanyang harapan at ang mga mata nito ay puno ng ningning at pagmamahal para sa kanya. Ito na yata ang pinakamagandang sorpresang natanggap niya. Kinuha ng lalaki ang kanyang 2 kamay, saka kinulong sa mga kamay nito. Thank you for coming here, Chari. Thank you for coming here, Chari. You've made me so happy. Malambing nitong sambit, saka hinalikan ng likuran ng kanyang kanang kamay. Muling bumilis ang pagtibok ng puso ni Chari
Dahil sa ginawang yun ni Liam, iginiyanga niya ang lalaki sa mesa at pinaghila siya ng upuan. Salamat. Malambing niyang bulong sa lalaki. Anything for you. Sagot naman ni Liam sa kaumupo sa upuang nasa tapat ni Chari. Nagtama pa ang mga mata nila kaya't sabay silang natawa sa kilig. Chari, marami akong gustong sabihin sa'yo para sa gabing to. Panimula ni Liam at nanatili ang dalagang nakatitig sa gwapo nitong muka at kung paano yun nagniningning sa tuwing nagkakatitigan nga silang dalawa. Matamis na napangiti si Chari. Pero sisimulan ko ang mga sasabihin ko sa pasasalamat dahil dumating ka sa buhay ko. Walang salita sa mundo ang makakapagpaliwanag kung gaano mo nabago ang magulo at malungkot kong buhay sa loob lang ng napakaikling panahon. You gave my life love. Nahulog ako sa mga mata mo. Sa mga ngiti mo, kung gaano kalambing ang tawa mo kapag nagiging makulit ka at mga pangaasar mo. Chari, you are a stubborn woman, but I love you for that. Buong puso nitong saad, kaya harapin ko ang problemang tinakasan ko at ipaglalaban kita kay Uncle. Dagdag pa nito, dahil sa sinabi ng binata ay tila nabunutan ng tinik si Chari tungkol sa sinabi ni Liam na babalik na ito sa kanila. Tila naglaho na parang bula ang mga pag-aalinlangan niya dahil baka kapag bumalik ito sa kanila ay baka mahulog ang loob nito sa babaeng nakatakda niyang pakasalan. Hinaplos ni Liam ang kamay niyang nakapatong sa mesa bago naisipan ni Chari na aminin na rin sa lalaki ang pinaplanong pagharap sa kanyang daddy. May balak na rin akong harapin si daddy. Sa isang araw, babalik na ako sa mansyon at ipaglalaban ko ang kalayaan kong pumili ng lalaking pakakasalan ko. Turan ni Chari. Namamanghang napangiti sa kanya si Liam. Unti-unti na nga yata siyang nasasanay sa mga ngiti ng binata, hindi katulad ng mga unang beses niya palang itong nakalala na napakasuplado nito sa kanya. Napuno ng masasayang kwentuhan at tawanan ang gabing yon para kina Liam at Chari. Kahit nga sa sandali nilang magkakilala ay tila nagkaroon agad sila ng espesyal na koneksyon sa lalaki. Marahil sa pareho nilang sitwasyon, kaya't naiintindihan nila ang isa't isa ng lubos at nararamdaman ang paghihirap ng isa't isa. Kinabukasan ay nabalitaan ni Chari na nag-check out na nga si Liam sa hotel. Kahit alam niyang gagawin niya ni Liam ay nakaramdam pa rin siya ng takot at lungkot. Buong araw tuloy ay nanatili lang siya sa loob ng hotel room at hinanda ang sarili sa pagbalik niya sa mansyon bukas. Kahit kasi seryoso na siyang haharapin ang tinatakasan niyang arranged marriage, ay hindi pa rin buong handa ang loob niya. Paano kung hindi niya maipaglaban ang kalayaan niyang pumili ng lalaking nais niyang pakasalan? Hanggang sa sumapit na nga ang hating gabi at hindi pa rin nakatulog si Chari sa kabang nararamdaman, lalo pa nang matapos ang halos isang linggong pagtatago at nakatanggap na nga siya ng tawag mula sa atin niyang si Charity. Hindi niya pa sana gustong sagutin ang tawag na yon, ngunit na-realize niyang hindi na nga siya bata para takbuhan at pagtaguan pa ang mga problema. Pikit matang sinagot niya ang katawag na yon at bumungad sa kanya ang sermon ng kanyang ate. Nanatili siyang nakapikit habang pinapakinggan ang mga litanya ng kanyang nag-aalalang ate. Kahit na matanda ka na, nag-aalala pa rin naman ako sa'yo. Alam mo ba kung bakit hindi ka pinahanap ni Daddy? Kasi naniniwala siyang kaya mo na ang sarili mo. Pero nag-aalala pa rin naman sa'yo si Daddy, Chari. Sana nag-usap tayo ng maayos kaysa tumakas ka. Dagdag pa nga nito. Kahit na alam niyang hindi naman siya nakikita ng ate Charity niya, ay napatango-tango pa rin si Chari habang pinapakinggan ng mga sermon ng kanyang ate. Bumalik ka na dito, Chari, at pag-usapan ninyo ito ng maayos. Walang problemang masusolusyonan kung patuloy mo tong isinasawalang bahala. I'm sorry, Ate Charity. Nangingising sambit ni Chari. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng kanyang ate mula sa kabilang linya. Hindi ka dapat sa akin nagsasorry, Chari. Basta ang tamang gawin ay bumalik ka na sa mansyon at ayusin to. Ipaglaban mo kay Daddy kung talagang ayaw mong magpakasal. Sa palagay ko kasi, nagustuhan ko naman na si Brandon bago pa ang kasal namin. Oo, nalungkot ako dahil
wala akong nagawa kundi ang pumayag sa gusto ni Daddy. Pero napamahal na ako kay Brandon. Iba ang lagay mo, Chari. Hindi mo naman yata talaga gusto ang lalaki. Hate, hindi ko pa nga siya nakikita eh, sagot ni Chari. Ilang mga payo at paalala pa ang iniwan sa kanya ng ate niya bago ito na maalam na papatayin na ang tawag. Dahil sa naging tawagan nila ng kanyang ate, ay tila nagkaroon siya ng biglaang lakas ng loob. Kaya't kinabukasan ay maaga siyang nagising at nakatulalang nag-almusal. Ito ang araw na kakausapin niyang muli ang kanyang daddy. 12:00 na, nang tanghali nang mag-check out siya sa hotel at tumawag ng Grab at dahil hindi siya sanay mag-commute. Kahit nasa biyahe pa lang siya, ay nag-text na siya sa ate niya para ipaalam sa kanilang daddy na pauwi na siya. Agad naman na nag-reply ang ate niya. From Charity. Sinabi ko na kay daddy. Tinawagan na niya ang pamilya ng lalaki. Makikita mo na siya mamaya pagbalik mo. Dahil sa text na na-receive ay tila lalo lamang siyang nakaramdam ng tensyon. Nilakasan niya ang loob niya at saka niisipang umidlip na nga muna dahil napuyat nga rin siya kagabi. Makalipas lang din naman ng 40 minutes ay nagising din siya at napansing malapit na makarating ang sasakyan sa village nila. Biglang pumasok sa kanyang isip si Liam. Kamusta na kaya ang lalaking yun? Nakapag-usap na ba sila ng uncle nito? At nang huminto na ang sasakyan sa tapat ng malaki nilang gate, ay isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya sa kanagbayad ng Grab driver. Bumukas ang dalawang mataas at malaking gate nila at bumungad sa kanya ang mga katulong nilang tila masayang makita siyang nakabalik na. Welcome back, Ma'am Charity! Nakangiting bati ni Elsa at kasing edad niya lang ang kasambahay nila. Thank you, sagot niya sa kadire-diretsyong naglakad. Papasok sa mansyon nila. Aaminin niya na miss niya nang umuwi sa mansyon na ito kung saan din siya lumaki. Tunog ng pagyapak ng kanyang paa ang umalingaw-ngaw sa pasilyo. Namasdan niyang muli ang mga magagandang paintings na nakadisplay sa kanilang wall. Nang matanaw niya ang kanilang living room, ay nakita niya ang kanyang daddy na nakaupo sa single sofa nito at gaya nung huli niya itong nakita, nagbabasa ito ng dyaryo. Kahit na narinig na nito ang yabag ng paa niya ay hindi siya nito nilingon. Nakaramdam tuloy siya ng guilt dahil sa ginawa niyang napaka-immature na pagtakas. I'm back, Daddy. I'm sorry for what I did. Malungkot na sambit ni Chari. Saka nagmano dito. Saka lang siya nito tinignan. Dadating mamaya ang mga bisita natin. Sambit nito. I know, Dad. Magalang niyang sagot saka umupo sa isa sa mga sofa. Nanatili silang nakaupo doon at tahimik na naghintay. Maya-maya rin ay nakarinig nga sila ng sasakyang huminto sa labas at ang pagbati ng kanilang mga kasambahay. Eto na nga ang kabang na numbalik kay Chari. Lalo pa nang narinig niya ang mga yabag ng paa na papalapit sa kanila. Good afternoon, amigo. Rinig niyang boses ng matandang lalaki. Good afternoon. Come here and sit with us. I see you brought your niece. Bati, pabalik ng kanyang daddy. Hindi pa rin nililingon ni Chari ang mga bagong dating ngunit bastos naman kung hindi niya babatiin ang mga bisitang dumating kaya tumayo siya at humarap. Ngunit ganoon na nga lamang ang pagkagulat niya at ang panlalaki ng kanyang mga mata at pati ng lalaking nakatayo sa harap niya nang makilala ang binatang kasama na kaamigo ng kanyang daddy. Liam? Gulat niyang tanong. Malaki rin ang mga mata ni Liam habang gulat na nakatitig sa kanya. Ilang segundo silang gulat at nagkatitigan bago nagsalita ang kanyang daddy. Kilala niyong isa't isa? Chari? Bulong ni Liam. Matagal bago nag-sink in sa kanilang sitwasyon at nang tuluyan nilang ma-realize ay halos sabay pa silang napatakip ng bibig. Ikaw pala ang fiancé ko? Sabay nilang sigaw sa katuro sa isa't isa. Hindi alam ni Chari ang mararamdaman niya. Gulat? Pagkainis dahil sa katawa-tawang sitwasyon na to na ang lalaking nakilala at natutunan niyang mahalin at ang lalaki pa nga na naka one night stand niya
dahil nga mali ang kwartong napasukan niya. Ito pala ang fiancé na tinatakasan niya. Kaya pala pareho sila ng sitwasyon dahil tinakasan lang din nila ang isa't isa. At dahil mapaglaro ang tadhana, ay pinagtagpo pa rin sila at nahulog pa ang loob sa isa't isa. Kilala niyo naman pala ang isa't isa, Liam, pero gusto naming ipakilala kayo sa isa't isa ng formal na paraan. Liam, this is my amigo Daryl at ang kanyang bunsong anak na babae na si Chari. Siya ang fiancé mo na tinakbuhan mo. Paismid na paliwanag ng uncle ni Liam. Chari, this is Zane and his nephew Liam. Siya ang sinasabi ko sa iyong ipapakasal ko sa iyo. Hindi ko alam na kakilala niyo pala ang isa't isa? Tura naman ang kanyang daddy. Hindi na nga nakapagsalita pa, sina Liam at Chari at tila nais na lang itawa ang mapaglarong ginawa ng tadhana sa kanila. Hanggang sa nakaupo na nga sila at hinahandugan na ng merienda ng mga kasambahay ay nabigla pa rin sina Liam at Chari. Ngunit dahil nadala na nga rin sila sa kwentuhan at tawanan, bumalik muli ang sigla nila. Heto na nga sila ngayon at magkatabing nakatayo sa garden ng mansyon nila Chari at pinapanood ang napakagandang papadilim na kalangitan. Magkahawak ang kanilang mga kamay at hinayaang tumibok ng malakas at mabilis ang kanilang mga puso. Humigpit ang hawak ni Liam sa kamay ni Chari kaya't napalingon ng dalaga dito. Alam kong pareho tayong nagulat sa revelasyon na to. Panimula ng lalaki. Tahimik na nakikinig naman si Chari sa kanya habang nakatitig dito. Hindi ko ito nasabi sa iyo nung hinandugan kita ng dinner date pero, Chari, I love you. Hindi ko pa kahit kailan naranasan ng ma-in love sa ibang babae kaya't bago ang lahat ng to para sa akin. Pero alam ko ang nararamdaman ko para sa iyo ay pagmamahal at totoo ito. Tura nito habang nakatitig sa mga mata niya. Nakakatawa nga dahil hindi ko na pala kailangan pang mag-propose sa iyo. Nakatakda na pala tayong ikasal una pa lang. Sambit pa nito sa kamahinang tumawa. Dahil nga sa mga sinabi ng lalaki, ay napangiti si Chari. Ngayong nalaman ko na ikaw pala ang nakatakda kong paksalan. Parang ayaw ko nang umayaw sa kasalang to. Malambing na sambit ni Chari. At Liam, gusto ko ring sabihin sa iyo na mahal rin kita. Ewan ko, basta bigla na lang tumibok tong puso ko para sa iyo. Suplado ka naman. At masungit nung una pero napakalambing pala. Natatawang dagdag pa ni Chari. Hinaplos ni Liam ang kanyang pisngi. Chari, kahit na nakatakda tayong ikasal, gusto ko pa rin mag-propose sa'yo. Yung hindi dahil kailangan, kundi dahil ginusto ko yun. Wika ng binata na ikinabigla ni Chari. Lalo pat lumuhod ito sa harap niya at naglabas ng maliit na kahon. Chari Kantha, the playful and energetic woman I've met on my escape from an arranged marriage. Na yun pala ikaw din yun. Nagawa mong paibigin ako kahit na mabilis na panahon. Siguro nga wala namang lalaking hindi mauhulog sa isang kagaya mo. I'm lucky to be the person you love. You are the most wonderful woman I know, Chari. Will you marry me? Naluluhang napatango-tango si Chari. Saka dinamba na nga ng mahigpit na yakap si Liam. Wala na siya ngayong pinagsisisihan sa ginawa niyang pagtakas sa daddy niya. Dahil kahit na si Liam naman pala ang nakatagdang pakakasalan niya kung hindi siya umalis, baka hindi nangyari sa kanila ang mga masasayang moments na yon na naging dahilan rin ng pagkahulog ng loob nila para sa isa't isa. Makalipas nga ang 6 na buwan pagkatapos ng proposal na yon, nahanda na nga ang kanilang intimate wedding. Masasabi ngang ito ay isang accidental wedding. Paano ba naman kasi hindi niya akalaing ikakasal na pala siya sa lalaking bago pa niya minahal. Ang lalaking aksidenteng naka one night stand niya. Ito pala ang nakalaan para sa kanya. Masaya nga nilang sinelebrate ang kanilang wedding kasama ang kanilang mga mahal sa buhay at sobra nga ang naging suporta ng mga ito sa kanila. At nangako na nga ang dalawa, sina Liam at Chari na hindi na nga nila tatakasan pa ang isa't isa.
Sadyang mapaglaro ang tadhana. Dahil doon, nakilala niya pa si Liam, hindi dahil ito ang kailangan niyang pakasalan, kundi nakilala niya ang lalaki bilang si Liam na nakasabay niya sa elevator, nanlibre sa kanya sa fast food restaurant, nag-alaga sa kanya nung nasa ospital siya. Naka one night stand nito nang hindi sinasadya at ang lalaking minahal talaga niya. At dito na nga nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nila Liam at Shari. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay